Manahing po dito tayo. Dakilang Diyos, mga Panginoon sa lahat. Panginoon, salamat po kami nag-ambangan po ngayong unang araw sa linggo. At patuloy po ang pag-aambangan po namin sa susunod pong unang araw ng sa linggo. Panginoon, ito pong pag-aambangan po namin, ito po'y pag-uunlad dito po sa Iglesia Lokal at para po sa pangangailangan ng aming mga kapatid. Panginoon, gabayan at ingatan niyo po kami sa mga hanap buhay namin at sa araw-araw ng pamumuhay. Panginoon, kayo na pong bahala po sa amin. Ngayon po ay pasama po ang panahon. Kayo na pong bahala po sa amin sa pag-iingat, lalo po sa pag-uwi po namin sa panambahan. At mahal po namin po kayo, Panginoon. Ito ang sabi ng langin sa pangalan ni Kristo Jesus ang itong pagligtas. Ngayon po at magpakailan na. Muli sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Maraming salamat po sa pagparito nyo sa araw na ito. Tayo ay nakatapos ng ating gawain. Alam po natin na sumasalakay ngayon ang bagyo sa iba't ibang parte ng Pilipinas, kung saan meron din tayong mga kapatiran, meron tayong mga local Church of Christ. Isama naman po natin sila sa panalangin sa closing prayer po natin para po sa kanilang kaligtasan. Meron po ba kayong nais linawin or katanungan sa ating paksa si Sir Daisy? Isa kasi sa mga naging utos na yung pagbabasa ng Biblia. Kung ikaw po ay mag-aaral ng Biblia, syempre umpisa mo sa umpisa hanggang dulo. Pero kung paano yung sa pang-araw-araw na pagbabasa na sinasabing 30 minutes, dadampot ka lang ba ng verse? Kasi may paraan. Merong isa yung our daily bread na igagay ka. Meron din sa likod ng Bible na kung ikaw ay ganito, o ikaw ay na pinanghihinaan ng loob, o galit ka, merong mga verses na ibibigay sa iyo. Pero kasi, di ba, sinasabi ni Brother Miller yun na pag dumampot ka ng isang verse, dapat kukunin mo yung kabuuan. Oo. Paano tayo mag-umpisa sa ganun? Kunyari, gusto natin bumasa ng Bible ng 30 minutes. Ano yung paano yung paraan ng pagbabasa? Saan ba umpisahan? Kasi parang pahaba yung 30 minutes kasi habang nagbabasa ka palalim yung meaning niyan di ba, ng Bible? Sa ano po talaga, pag halimbawa beginner ka pala, just sa dyan ka po pwedeng magbasa. Kasi dyan is pasimula siya. Kapatid siya ng Genesis. So, dun sa sinabi niya na pwedeng dumampot ng kahit sa talata, pwede naman po. Basta namnamin mo lang yung pagbabasa, may maunawaan mo naman eh. Kung mayroon kang hindi maunawaan, pwede mong itanong sa Sunday. Dahil nakalagay nga po sa 28 ng 28:20, ituro eh. May pagtuturo pong nangyayari kung hindi mo maunawaan talaga. So yung pagbabasa po na sinasabi ng ibang mga ngaral pa dati, dahil utos din po yun eh. Hindi lang namin, hindi lang ng mga unang preacher, sinabi din ng mga ng Biblia, nasa leksikin natin ang banal na kasulatan. Araw-araw po nakalagay din 5:39 ng John. Acts 17:11 na sinasaliksik araw-araw. John 5:39 po sa sabi doon sa leksikin din. Kaya ka naman naitanong kasi ang tatay nagsabi na kung gusto mo ng lesson in life, yung leksyon para sa buhay, sa araw-araw, pumunta ka ng Proverbs. Apo, marami po sa Proverbs. Apo. Meron din, marami din po sa Proverbs. Na marami ka mapupulot doon ng mga pwedeng masunod. Sa Psalms, marami din po. Kaya lang malalim kasi ng Proverbs, di ba? Apo, mahaba. Ang iba po kasi talagang by series. Halimbawa, gaya ko, pag nasimulan ko yung Books of Acts, tatapusin ko yun hanggang sa last chapter niya. Kung hindi ko matapos ng isang araw, tatapusin ko yun sa mga susunod.
Di ba kasi minsan may mga yung meaning dito, yun nga paano yung may meaning dito tapos may meaning doon, may iba. Yun nga, yun din ako nabubuluhan. Oo, no? Sa ano po yun? Matthew, Mark, Luke. Na to sa apat po, 4 gospel po kasi yan. Mayroong binabanggit sa Matthew, binabanggit din sa Mark, binabanggit din sa Luke. Kasi tatlong apat po yung magsulat. Iba-ibang tao, pero halos pare-parehas po yung sinasabi nila. Ako ginagawa ko ngayon nanonood sa YouTube ng mga ano, mga story ng Enoch, mga story ng mga ano pa na. Kung wala naman tayo sa talita, dumakot tayo. Asang brother yung Okay. Sa pagbabasa ng Bible, ang sinisimula ko muna, halimbawa, Genesis. Pag natapos ko ang Genesis, pupunta naman ako sa Matthew, sa Bagong Tipan. Kung gusto mong basahin lahat ang Bagong Tipan, simula mo ng Matthew hanggang Apocalypse. Sa Genesis naman, hanggang katapusan din ng naman. Inuunti-unti mo lang basahin. Para kasi sa pagbabasa ng Bible, marami kang katalinuhan na malalaman sa mga unang tao at sa panahon ng Ama, mga tao ng tao ni Moses, Abraham, at dito naman sa Bagong Tipan ay kay Kristo. Marami matutunan kay Kristo ng mga aral. Dahil ang ating pinangangaral ngayon ay ang panahon ni Kristo. Kasi yung Lumang Tipan, ika-aaral namin yun. Natapos na yun. Sa ngayon, ang kay Kristo naman, ang sa ating pinaniniwalaan, pagkat siya, ang buhay natin, siya ang ating pinagpapagtas. Binigay ng Ama si Kristo dito sa lupa upang pangaral ng salita niya na si Kristo ang ating parating. Maraming salamat. Po, maraming dalang gulay ngayon. Maraming takot. Dumako po tayo sa ating panghuling awitin at ang story natin tayo sa closing prayer. Brother, pwede po ba sa para po sa ating huling awitin sa hymn number 377.